Pakinggan nyo ho mga kababayan. Ang pakay nung pagpunta daw ho ay yung pagtingin o pag-check nung veranda o terrace ni Erwin Tulfo, mga kababayan. I-ano nyo ho yan intindihin nyo at pakatandaan nyo po yan. Yan yung mismong sinasabi niya na dahilan, mga bossing. Okay? Yes, Mr. Chair. With the permission of Senator Estrada. With the permission of His name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Ayan. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General. Okay. CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pang pinuntahan. Ayan meron pang pinuntahan, mga kababayan. Ang sinasabi niya, the reason kung bakit nandoon siya ay dahil may aasikasuhin na ayusin na veranda or terrace ni Tulfo. Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? So may dinaanan. Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Ano sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkakwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, yung kaibigan daw na Beng Ramos ang binisita na may sakit ng kanser. At yung Beng Ramos na yon, yun yung nakasulat doon sa ipinakita ni Bryce Hernandez na text message ho, mga bossing. Dito. Anong Okay, oras? so from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa second floor, doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, At yung dahilan kung bakit ka pupunta doon, kung bakit ka papasok ng Senate. taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and
dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guest, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po Sa likod dumaan. Sige. ako kay Beng. Inuna ko po muna siya. Oh, nauna yung si Beng bago yung kanyang pakay talaga na aayusin yung beranda. Dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. Eh di wow. Sandali lang ha. Sandali lang po. Paano kung wala si Beng doon? Wala kang maipe-present na proposal kay Senator Erwin Tulfo bilang isang negosyante. Tingin ko sa opisina mo pa lang o sa bahay mo pa lang, pag-alis mo pa lang doon, kompletos recados ka na doon. Kayo, malaking construction company, walang printer. So dumaan po ako doon briefly. Hmm. Nagpicture pa nga po kami and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator, bakit daw po ang tagal ko. Eh kasi inuna mo pa yun kaysa doon sa pagkakakitaan nyo. Di ba? Sorry parang eto mga bossing, kung ako lang naman to, posibleng iba sila, di ba? Kung ako, ang uunahin kong pakay doon, yung mismong agenda ko. No? Pero ang palusot nga ho nila, mga bossing, is meron po kasi akong pinaprint sa kanila. Hindi prepared, negosyante. Lalo kahit pa paano, senador yan. Yung ipe-present mo na offer sa kanila. Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot Ito, pakinggan nyo. of the text message between my staff and Miss Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala Hindi namin. wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Pero tingnan niyo ho, mga kababayan. Yung text message na pinapakita ni Bryce, tapos yung mga salaysay na inaano ni Bryce, kumukonekta ho Kumukonekta doon sa mga taong na sinangkot niya. Ano sabi ni Tyrael Crisostomo, ano ang koneksyon ni Beng Ramos kay Mina para ipakausap si Bryce kay Mina? Mga katibayan si Bryce, may mga katibayan si Bryce Hernandez na scam flood control project, pero si Mina puros kwento, walang kwenta. Sabi.